sa growing area ng Helianthora. So kung makikita nyo, ito na yung mga Helianthora natin ngayon, no, na ating nireplant at tayo umaasa na sana hindi sila kumbaga magtampo kasi nga nireplant natin sila. Although kasama yung medium, no, nagalaw pa rin natin yung root system nila dahil inilipat natin sa bagong at mas malaki na container, no. So toppings lang yung hindi natin nagalaw, sa totoo lang. Actually nagalaw pa rin natin yung ibang toppings kaya may mga spaces dyan, pero maganda nun, less yung kanilang stress. At ayan, so pakita ko sa inyo ha. Unang-una, isa sa mga improvement ng paglilipat nito at update ay yung mga dating sphagnum moss na tila very unhealthy na tingnan. Ngayon, ayan, unti-unti na silang gumaganda. Ito yung video bago ako magdidilig ngayon. So, ayun sila yung tsura nila. Imagine, kapag diniligan na natin yan, mas magiging vibrant yung color nila. Kasi diba, ang sphagnum madaling mag-absorb na ang tubig. So, tingnan nyo kung gaano kalalak yung growth ng ating Helianthora ngayon. Lalo na to si minor. Kasi si minor yung pinaka-less nating ginalaw ngayong pasok ng taon. So kaya sila yung medyo gandang-ganda tayo. Ayan. Pinakamaliit niya, oh. Ganda na rin, medyo malaki na. siguro hindi ko sila maibenta muna ngayon dahil sabi ko, hinihintay ko muna sila na maglaylo sa pag-growth. Mag-produce sila ng mga division, no, na pwede nating ihatiin afterwards. Pero ngayon, busy sila sa pag-produce talaga ng mga bagong new growth. At napansin ko nga, mas malaki na yung bunganga ng ating Helianthora. Siguro dahil ito sa paglagay natin nung, sabi ko kanina, excretion ng bee. I think kung yung iba sa inyo ay talaga mag-alaga at hindi talaga po pwede mag-alaga ng stingless bees, pwede yung gawin, no? Yung mga iba sa inyo may mga dubia or roach, no? Yung mga nymphs nila, yung maliliit, pwede nyo ipakain yun, no? Or yung mga dumi, no? Nung mga mga insect na yon, pwede nyo ipakain, no? Pero i-try nyo muna sa ibang mga halaman nyo para yung mga mura lang muna, para makita nyo muna yung effect. Kasi ako, ganun yung ginawa ko nung una, paunti-unti lang. Tapos nung nakita kong walang side effects na bad sa halaman, talaga nilahat ko na. Pati yung mga mahal na halaman, dinamay ko na sa paglalagay ng mga bee excretion. Kaya ayun, no? I think gumanda yung mga tubo nila at mas lumaki. Yan. Tulad nitong mga Helianthora na nakikita natin ngayon. Ang lang ngayon, ang naging napansin ko lang dahil nga naglagay tayo ng shade dito sa gilid. Ito, shade. Kasi bakit may shade dyan? Kasi nandito lahat ng nepenthes natin. So medyo naging siya, may lilim, nagkaroon ng shade. Bukod doon, syempre yung init nabawasan ng kaunti. So hindi na siya pumula. Ayun na lang yung pumula, yung bandang gilid talaga na medyo mainit-init ng kaunti. So ang Helianthora pala, gusto nila yung intense rin yung light pero may humidity at kumbaga proper aeration. Anyway, hindi natin patagalin yung ating update dito sa Helianthora. Mamaya na natin balikan yan. Ang importante ngayon ay update natin tungkol dito sa isang rhizome na nag-decide, no, na tumubo uli. Actually, nung namatay ito, siyempre nang hinayang talaga ako. Hindi man halata dun sa mga unang mga video, pero iniisip ko talaga dun. Ay sorry, magalaw yung camera. Siguro mo binili ko to nasa siguro around 2K, no? More or less. So tapos napaka-healthy. Sabi ko good deal talaga yung nabili ko Hindi naman kasalanan ng buyer, kasi hindi naman kasalanan ng seller, kasalanan ko po yun bilang buyer. Na nagpakakampante ako ng husto sa pag-aalaga ng Helianthora. Thinking na dati na ako nakakabuhay ng Helianthora, inalagaan ko siya ng tanim, iwan. Dahil alam ko yung lugar na yun hindi naman makakasama sa kanila dahil ang dami ng tumutubong Helianthora dito. Pero ang mali ko ito. Dahil nga naka water tray tayo, yung sphagnum moss ang bilis lumaki.
Sa bilis ng paglaki niya ay kasabay nun yung pagkakaroon ng algae ng malaking sphagnum moss. So ibig sabihin natabunan yung aking juvenile na Helianthora ng sphagnum moss na may algae, no? So outgrown niya, kita ko healthy pa rin naman, iniwanan ko. Healthy pa rin, iniwanan ko hanggat dumating yung time na yung pagkabulok ay nakikita ko na sa picture. Ay sabi ko nahuli na ako. Kasi wala naman ako nakikitang rat sa taas. Pero nangyari, sa baba nagumpisa yung rat ko. No, so kung i-describe ko dito sa ibang Helianthora, ang nangyari kasi doon, umabot na ng ganito kataas yung sphagnum moss. So very healthy yung top part ng Helianthora na yon, which is eto nga. Pero napabayaan ko siya, hindi ko chinek yung loob. Nung nakita kong iitim na, pero yun po walang nangulubot dyan na picture dito sa Helianthora na to. Ang nangyari na lang, nangitim, nakita ko nangingitim na yung kalahati ng Helianthora. At sabi ko, nako, no, baka nadali na nga ng rat. At nung binuksan ko po yung sphagnum moss, tulad po dito sa Nutans, no, ito, ganoon na rin ginawa ko kasi baka bulok na rin Nung tinanggal ko na yung sphagnum moss dun sa gitna niya, ayun nga, huli na ako dahil maitim na yung lahat. Wala ni isa na okay. No, actually, meron pang dalawa yata, pero may itim na rin na konti. Sabi ko baka mabuhay pa kasi meron pa namang dalawa. Pero hindi. Yung pinaka-crown or yung gitna yung nabulok. Kung makikita nyo dito, ito yung kasi nabulok na yan Yung pinakataas niya, bulok na. Ibig sabihin, sa gitna, sa crown talaga yung nangyari. Hindi siguro yung root rat, kundi crown rat. Iba yung crown rat sa root rat Ang crown rat, yung mismong growing area, grow point, no, yung nabulok. Ang root rat ay yung roots, no, yung nabulok. No, nauna sa roots, sa pinakababa, pataas, no. Ang crown rat mula sa gitna sa taas, no, papunta sa taas at pababa, no. So ang spread nung pangingitim mula sa gitna pataas at pababa pag sa crown rat. Sa root rat naman mula sa roots, no, pataas. Ayun po ang root rat. So ganun pa man, no? Nung nakita ko na gano'n na, hinayaan ko na, sabi ko wala na to. So ginawa, kinontak ko na agad yung killer on the bag. Sabi ko, sir, na mukhang mamamatay itong aking puliculata, no, sana meron ka pa dyan, pa-reserve na ako. Sabi ko, kahit nga, sabi ko bayaran ko na, padala mo na lang pagka hindi ka busy. So anong nangyari, lumipas ang ilang linggo, hindi na ako nakapag-update sa kanya. Hindi na rin siya nag-update kasi siguro busy talaga yun sila dyan sa killer on the bag. Pero lahat ng mga plants nila talagang quality. So ayun nga, no, ang nangyari na, no, niripat na natin itong mga Helianthora. At medyo malungkot yung pagkakalipat natin dahil itong ang puliculata patay na, no? At nung binunot ko na yung puliculata, grabe po yung pagbunot yan, talagang hinawakan ko lang na parang nagbunot ka lang ng damo. Pagkabunot ko ng Helianthora puliculata natin na nabulok, no, nakita ko na yung root system niya healthy pa rin. At I think, no, sabi ko, ngayon pa lang nakita ng ganito ka-healthy, no? Although may mga dati na akong mga Helianthora na bulok na may ganun din naman na yung puti pa yung yung roots. Pero hindi na nakasurvive yun. Kasi ang nangyari nun, pagka nakikita ko na may mga rat na, wala na yun. Tinatapon ko na. Kung hindi man, gugupitin yung rhizome. Masatisfied ako na talagang bulok na. Pero mali pala yun. Durin mo, roots na lang tsaka rhizome yan imamarder mo pa. So pagka nangyari pala yun na may nakita kang rhizome na healthy pa, no? Pag may nakita ka na rhizome na healthy pa at roots na okay pa, wag mong pakialaman, itanim mo uli, no? Ayun yung magandang matutunan natin dito sa video na to. Kahit ako, ngayon ko lang to natutunan after so many years na pag-aalaga ng carnivorous plant. No, kapag ako'y nagre-replant, nagpo-propagate ng Helianthora, normal na may matanggal na roots, no? At minsan tinatanim ko pa yun pero hindi nabubuhay. Bakit? Kasi nga minarder mo na yung halaman. So ang nangyayari pa sa akin, tinatanim ko sila na malalim, no? Yung tipong walang nakalabas na
na green or ng rhizome sa ibabaw. So ang ginawa ko ngayon, nung tinanim ko na ibalik ko, hindi ko po sinasadya na maibalik sila na nakaangat. Tulad niyan na nasa, wait lang i-stabilize natin ng konti. Etong rhizome na to, na nakikita nyo ngayon, nakaangat di po ba? So ang roots niyan, di ba, nasa ilalim, tapos yung rhizome na paibabaw, which is hindi yan normal sa mga Helianthera na nasa ibabaw ang rhizome, kasi ang rhizome nila talaga nasa ilalim. Pero kung gusto mong ma-revive o buhayin yung Helianthera, maglagay ka ng rhizome sa bandang ibabaw. Bakit kamo? Kasi para ma-stimulate yung halaman na may araw na tumatama sa kanya, na kailangan lang niya mag-produce ng panibagong picture, no? Para makapag-photosynthesis siya. Kumbaga mahabol niya yung araw. Kasi kung nasa ilalim yan, hindi yan makapag-photosynthesis at hindi rin ma-stimulate. Kaya dapat iibabaw nyo. Siguro kapag tumubo na yan, pwede nyo hayaan lang or dagdagan nyo lang ng konti yung medium para umilalim naman to. Pero ayun ay base lang sa aking theory, no? So kapag lumaki na to, yung bagong growth nila, doon natin malalaman kung talagang successful itong ating experiment or ating observation dito sa Helianthera na to. Napilit na gustong mabuhay, no? May mga carnivorous plant talaga na napakahirap alagaan, tulad nitong Helianthera. Pero kapag medyo matagal-tagal mo nang inaalagaan sila, no, ng mga ilang taon, na nakikita nyo na talagang kahit itong napakahirap alagaan na halaman na to ay kaya ring mabuhay, no, na sa mga pinakamahirap na sitwasyon, no, 'di ba? So ngayon, no, kapag lumaki yan, may bago tayong kaalaman na pwedeng i-carry dito sa hobby na to, na pwede palang mabuhay pa yung nabulok na Helianthera. Ay nako. Sa mga nag-aalaga ng carnivorous plant na hindi umaasa sa mga dami ng resources, like for example sa tulad ko, no, na hindi naman tayo nag-tissue culture, although bumibili tayo ng halaman galing sa tissue culture, pero kasi ito lang ang meron tayo eh. Kapag namatay yung isang halaman, napakahirap makarecover dahil yung halaga ng halaman na yun eh, hindi biro, no? At hindi rin ganun kadali talaga mag-alaga sa outdoor, no? Pero kapag natututunan natin kung paano sila bubuhayin, naalagaan, and in this case, no, ma-rescue pa yung isang halaman na halay mo mamamatay na, eh napakalaking bagay yan na matutunan nyo para hindi kayo nag-aaksaya ng panahon, pera, at ganoon din yung emotional investment mo doon sa halaman na dati sayang-saya ka sa pag-aalaga, biglang mamamatay. So bukod doon, no, meron, kung may good news, meron rin tayong isa pang challenge ngayon. Etong si Heterodoxia nagtampo lalo nung ating niripad, pero may natira pa ditong isang isang ano po, kumpol. Hindi ko alam kung mabubuhay pa yan, pero hopefully mabuhay, no? And so hindi talaga madali mag-alaga ng Helianthera, pero kapag natutunan mo na, I think ang bumigay ngayon si Heterodoxia, pero sana may mga na-save pa tayo, no, part niya. Anyway, no, so may mga challenges talaga sa pag-aalaga ng carnivorous plant, pero may iwasan mo to sa maingat na pag-aalaga sa kanila, observation, learning, no, at no, at mahalaga nun talaga, ano, natututo tayo. Tapos sabi ko nga palagi, no, hindi ka ano ba, no, hindi isang kaabalahan yung mag-pray ka ng saglit, no, para sa mga halaman mo. Eh ano pa rin naman 'to, kumbaga mga investment natin 'to. No, kapag naibenta mo o kaya napaganda mo, no, may return na kasiyahan, relaxation, no, bonus na lang talaga yung financial na na ibibigay natin sa atin ito. So yan, masaya mag-alaga ng halaman, lalo na kung yung halaman na yun ilan pa lang yung meron,
at hindi hindi karaniwan nakikita sa paligid. Ayan, di ba? Napakagandang tingnan ng mga Helianthera. Ewan ko ba, dito ako nahook sa halaman na to nung kasalukuyang ako yung nagko-collect ng carnivorous plant. Kasi marami kasi neto dati, hindi talaga makabuhay, no? Tapos nung naalagaan ko sa outdoor, sabi ko pwede pala. Kaya ayun doon na nagsimula yung budol ba, no? So ngayon, no, gusto na natin mag-acquire ng mas rare ng mga Helianthera. Pero pinag-iisipan ko pa kasi itong Helianthera hindi naman to talaga, kumbaga hindi tayo kumikita dito masyado sa Helianthera. Pero yung bigay nito nakasiyahan talaga sobra. Kaya pinag-iisipan ko pa kukuha tayo ng Helianthera Flamingo, Godzilla, and McDonald. Ayun yung tatlo na nasa list ko talaga. Yung McDonald meron naman nagbebenta, maliliit, no? Godzilla ganun din. Etong Flamingo, Helianthera Flamingo. Ito yung Helianthera na puti, na nagpipink, na may green, no? So nagkakahalaga yun siguro ng lahat ng Helianthera dito sa nakikita niyo sa harapan ko. And sabi nila Highlands daw yon, pero gusto kong challenge sarili ko na mag-alaga dito. Hindi ko alam kung kailan na makaka-acquire nun, pero isa yun sa mga list ko. Hindi ko iniisip na ngayong taon, maaring sa mga susunod. Ayan. No, sa ngayon kasi ang gusto kong maging focus ko ay mga bees, no? Itong mga nandito ng mga halaman, kumbaga i-maintain natin, paramihin. Pero ang focus na lang natin bees. Pangalawa, Venus flytrap. Ayan. Helianthera next year siguro kasi medyo malaki-laki kasi itong malaki-laki yung budget na kailangan mo pag bibili ka ng ganong klase yung mga Helianthera. Ayan. So yun lang muna. Salamat sa inyong panonood at may natutunan na naman tayo. Nandito na yung nalipad pala to. Nandito na yung insekto. Ay, ang insekto yan. Parang gagamba na, hindi ko maintindihan. Ang bilis. Ayun lang. So, ayun lang muna. God bless and bye-bye.